Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace, in every season sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices to His name. In His name, work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for You. Work till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Work till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinangganan ko mga kaiksonan, malipayon na sa mga pagpakikuban kaninyong tanan karon. Ning laing yugto na sabi nga tulumanon, tingog sa paglaom, special edition nga mga tagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Sa samang pagi kauban nato karon si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat, Pastor. Ug daghang salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ni atong program. Labi na gyud kaninyo nga nagaatang sa atong programa sa kahanginan sa online kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome og ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. And atong lesson karon nga quarter is talking about the first and the second Corinthians. Now balik ta sa First Corinthians. So it's about the cross or the message of the cross. Yes. Lesson number 2. So sa pagsugod ato ibalik kang Brother Jomar Sunggaling ang pribilehiyo alang sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon na Dios ning taknaa Ginoo ikaw panalangin ka namong tanan Ginoo ug ikaw lamang magahatag ka namo sa alam kanunay. Salamat kay Ginoo sa imong hatag ni na privilege. Makahimo kami sa paghisgot mahitabo din mga pulong makadugang sa kada sigon sa mong pagtuo diya kanimo. Kining tanan mo ginasalig sa ngas manalawas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, usa ka pagan Roman writer and orator, batod pa niya nga iyang ngalan mao si Cicero, matod pa niya, the Roman people should not even think about the cross. It is abhorrent. Ano may abhorrent kanang bawal. Okay? Why? Was it as a means of death? Kaya kanang cross nagsimbolo siya sa kamatayan. Although, sikat to si Cicero mga kaigsunan, namatay siya half century pa before niabot si Jesus Christ. So, ayang statement, murag nahimo siyang dugay na kaayo nga natanom sa utok sa mga tao, napasapasa nga do not accept the cross. You have to don't even think about the cross. That is abhorrent. Hangtod pagkatao ni Kristo,
that it was a great problem not to accept the cross and the message of the cross. Yeah. Ang atong memory verse, Sa 1 Corinthians 1 verse 18 sa New International Version, it says here, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." matod pa ni Paul, mga kaigsuonan, ang message of the cross is the power of God. Sa 1 Corinto 1:18, sa Episo 2:16, o Colosas 1:20, instrument for reconciliation. Philippians 2:8, supreme symbol of Jesus' humility. And in Colossians chapter 2 verse 14, it is the place where our immense debt was paid. Yeah. Mo na yung mga mensahe ni Paul about the cross. Maong ang imong gisugdan nga pastor itong intro nimo ba? Dili pud madali-dali dayon og ingon nga dili pwede nga dili nila i-accept ang cross or the message of the cross. Tungod kay sa ilang panahon kaniadto ang mga knowledgeable or those teachers maoy dako kag impact sa bisan sa matag usa sa ila kay maoy sinugdanan sa ilang mga knowledge or sa ilang wisdom kaniadto. Kay si Cicero, usa siya ka writer, Mm. usa siya ka orator, Mm. philosopher, Mm. so sa ilang panahon. So meaning, ang ilang pag-isku na kanito, something like, perhaps somehow, half century pagod. So Dako. meaning, pila ka Layo mga na kayo. katuigan nga sige sila balik-balik, gina-quote ang iyahang statement Yeah. nga the cross is abhorrent. Mm. Dili madawat Yeah. ang iyang cross. Sa tong gihisgotan sa milabay nga simana mga kaigsunan mahitungod sa history or ang background ni ining nasod or kining syudad sa Athens and also syudad sa Corinth mga igsoon nga part sa middle or sa Asia Minor. Usa tinuod siya ka city under sa Roman Empire, but ang mga tao nga nagpuyo dito naapay link gikan sa Greek nga mga culture and also sagol sa tradition sa mga Romano. Sa 1 Corinthians 1:17-31 nagisgot mahitungod sa paagi diin ang cross adunay dako kaayong epekto mahitungod or ang message sa cross kaniadto adunay lahi nga meaning alang sa mga katawhan kanang meaning nga negative, but for believers kining sa mga magtotoo ang cross mga igsoon usa ka simbolo mahitungod sa kaluwasan. But for people who live in the first century kani adto tong una pang mga century mga igsoon, ang cross nagrepresent mahitungod sa dako kayong kaulawan mga igsoon kung diha mahitabo ang punishment or mao kana ang punishment sa usa ka tawo sa iyang kamatayon. Atong makita diri saved by someone who died, maong kung naay mahitabo nga adunay manluluwas apan didto siya namatay sa cross, dili gyud dali mo tuhop ang usa ka mensahe nga din usa siya ka manluluwas mo ay muluwas sa mga katawhan mga kaigsoon, and to men it is foolishness and senseless. Mulay hinungdan, mulay pulos mga igsoon and weakness, but for those of us have opened the hearts to call of the us who have opened our hearts to the call of the Holy Spirit, the cross is the power of God. And the wisdom, also the righteousness and sanctification and redemption. Muna ato ang sabton pag-ayo pa nini atong pagtuon karon pastor. Ang atong mga pagtulunan dinhi na langkob kini sa 5 dinhi ka mga parts. Una mo ang the wisdom of God. Ang ikaduha mo ang the madness of the cross. Third, the power of God. Ang gahom sa Dios and the message of the cross, ang mensahe sa cross, and the foolishness and weakness of God. Oy, makapangutan natin adunay day kabuangan, adunay day kaloyahon ang Ginoo mo na isgutan. Unya mga kaigsunan, alang sa paghatod pagyud sa dugang katinawan mahitungod ni ining mensahe ni San Pablo labi na gyud kanato karon sa kinapos ng mga panahon. Sa about the wisdom, in the gospel of the cross is para sa ginaluwas, kaalam. Yeah. So, ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan nga the message of the cross mao ang kaalam, mao ang gahom. Of course, dili ang cross. Tinod. Oh, dili ang cross ha. It is the message. Ang mensahe lang sa
cross. In Athens, kung katong nilabay na mga pagtuon na mga igsoon dito sa syudad sa Athens, diin nag-una og sukad sa pagmensahe si San Pablo mga igsoon. Paul had used human wisdom to try to convince the wise men. Iyang gisulayan mga kaigsonan ang kaalam nga katong sa iyang kaalam nga nabatonan gikan sa iyang syempre usa siya ka scholar usab sa maong dapit sa Turkey mga igsoon. And mao yung gigamit sa pagmensahe ngadto sa mga taga-Athens. From then on, he decided to use only divine wisdom. Why? Tungod kay nibiya siya sa maong dapit sa Athens mga igsoon, sumala pa sa atong leksyon. Dili ing anak ka epektibo ang mensahe. Yes, effective siya mga igsoon, but compare to the message nga magdala or dalaon nga mensahe mahitungod sa salvation sa pagpakamatay ni Jesus Christ ngadto sa cross, maoy mas dako og epekto kung sa comparison mga igsoon nga ang Corinthians diin siya nagbalhin gikan sa Athens, naka-establish siya sa church, iyang na found or more established ang faith nga sa mga katawhan nga na dito. So, ga-change siya yung giusab about the death of Christ on the cross na. Pero doon na siya statement, Brother Jomar, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, nga I don't come to baptize, but I come to preach the gospel. So, una-unang punto din number one point mga kaigsunan, kanang giingon nga, gipadala ko, dili aron sa pagbautismo, meaning apostelo, meaning to say, to be sent as representative. So he's going to represent Jesus Christ ngadto sa mga tao. That's number one. Number two, pag ingon niya nga wa ko man aron sa pagbautismo, kundi pagwali sa mga balita, wala siya magpasabot nga dili importante ang bautismo. Yes. Ang iyang pasabot nga importante gyapon ang bautismo, but not equal to the preaching of the gospel. Dili siya himuong Dili siya himuong requirement. Ang kang Paul lang yun nga mas gipalabi niya ang pagwali sa mga balita kaysa pamautismo. So meaning to say, ang gihimo niyang requirement sa mga tao, accept the gospel. Amen. Dili ang baptism yang mayahang padako. Yeah. Kay ang baptism, okay mo po ng baptism magigsun kay pag human ni mugwali, pagbabautismo man ang tao. Resulta man to sa Resulta sa may balita. Pero himuon ninyong resulta sa palise nga kinahanglan gyud magpabaptize, magparibaptize. Kay wala na ta nawala na ta sa tong leksyon ana mga kaigsunan. So ang ato din is to preach. Preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. Kung doon ay magpabautismo din, salamat. Pero dili kay dapat iparibaptize ko na sila kay blah 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 according to the action of the committee. No, that's wrong. Yeah. According to what the Bible says. God himself had sent Paul mga igsoon to preach his message para sa pagmensahe sa pagmensahe sa katawhan without the words of human wisdom. Dili gamit ang kaalam or pagkatawhanon nga kaalam mga igsoon, so that the cross of the Christ might not be emptied of its power. Mawad-an mga kaigsuonan sa gahom ang mensahe sa pagpakamatay ni Jesus Christ ngadto sa cross kung atong ipalabi kanunay ang kaalam. Kining tawhanon nga kaalam. In 1 Corinthians 1:24 nagaingon din but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Ginahanglan mga igsoon tanan mga katawhan makaila or mudawat niini nga mensahe. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, baton pa ni Paul, I determined not to know anything among you. So akong gituyo nga wa ko nahibaluan may tungod kaninyo. Gituyo na ko nga wa ko kabalo ko sa inyo mga Greek philosophies, Roman philosophies, Roman science, Roman arts. Gituyo na ko nga dili ko kabaluan na. Meaning to say, kabalo siya pero iyang gi-decline. Dili mo iyang gipadako mga kaigsunan. Ang ibaton pa niya, I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Wala siya mag-ingon nga, for I determined not to know anything about you. Batay ha?
wala akong gituyo nga wala ko nahibaluan may tungod kaninyo. Di ba? Dili na may gisulti ni Paul. It's not about you. Ayaw gisulti among you. Sa kung bisayon na to, gituyo na ko nga wala ko nahibaluan kauban kaninyo. Mm. So meaning, mga bright man mo, mga philosophers man mo, mga degree holder man mo, Oo. gipili na ko nga wala ko nahibaluan kauban ninyo. Mm. So I'm not at level with you. What I know is about the gospel of Jesus Christ, who Jesus Christ was crucified on the cross. Mm. Narabato yung senador nga. Kadali lang ha. Na yung senador mga kaigsunan nga gusto niya nga iban ang crucifix sa Roman Catholic argay pagsulay. Although we don't believe with crucifix, di ba? Yeah. Kaya because the power of God is not on the cross, but it is in the message of the cross. Mm. Ang mensahe sa cross mo igahom sa Dios. Tinod, mga igsunan, ang kaalam sa Dios dinhi sa tong hisgutanan na dunay usa ka pangutana dinhi kung unsa kining ginatawag nga kaalam or langit nun nga kaalam nga maoy gipadala sa Ginoo ngadto kang San Pablo. Sa 1 Corinthians 1:19 nagingon din the wisdom of God destroys the wisdom of the wise. Mo ning mga kaigsuonan mo guba ni ining kaalam ni adtong mga tao or tawhanon nga kalam, it cast aside the understanding of the wise and has made foolish the wisdom of the world. Para pagpaila mga kaigsunan kung unsa kalabaw o unsa ka importante nga atong pilion ang mensahe or ang kaalam sa Ginoo labaw pa sa kaalam nga atong makaplagan ini nga kalibutan. Contrary to all human logic, God's wisdom consists in saving believers through the foolishness of preaching sa 1 Corinthians 1:21. Oh, atong subayon na verse 17. Yeah. Ingon si Paul, wala ko gipadala aron pagpamautismo. Mm. Ipadala ko para pagwali sa may balita. Mm. Pagka 18, 17 man to. Pagka 18, matod pa ni Paul, alang sa mga nagakalaglag, for those who are perishing, the message of the cross is foolishness. Yeah. Pero para sa ginaluwas, for those who are being saved, gahom sa Dios. Pag-abot sa 18, ingon siya, pag-abot sa 19, nag-ingon si Paul nga ang kaalam sa Dios kabuangan sa kalibutan. No? Kaya ang kaalam sa Dios maoy nagakalaglag sa kalibutan, sa mga nagakalaglag. Okay. Unya, pag-abot sa 29, iklaro niya nga ang gahom ug kaalam sa Dios mao si Jesus Christ. Amen. Di ba? Amen. No. So, padayon. The madness of the cross atong gisgutan ng mga igsoon mahitungod dining wisdom and also the human logic and also the madness or the foolishness kini ning mga pulong mga igsoon atoning anam-anamon o pagsabot dinhi sa 1 Corinthians 1:23. Wala pa ta naghawa mga igsoon sa usa ka phrase or usa pa lang ni ka mga parts of verses mga igsoon, but sa chapter 1 nagingon dinhi, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness Gentiles. Tungod kay nahitabo mga kaigsuonan nga alang sa mga hintil dili nila madawat ang salvation through the crucifixion of Jesus Christ. Tungod kay nasabtan nila ang cross is a negative na butang alang kanila. And also para sa mga Hudiyo usab, hindi na madawat si Jesus Christ as the Messiah. Sa naay Greek word dinhi pastor atong basahon ganili. The Greek word moriah or nagapasabot mahitungod madness, foolishness. Foolishness. Yeah, it's used 5 times in Corinthians, in 1 Corinthians mga igsoon. Ngano man na siya nindot din nga minsay mga igsoon. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. That's one. And it pleased God through the foolishness of preaching and to save those who believe. 2 and 3, Christ crucified, foolishness to the Gentiles. To the natural man, the things of the Spirit of God are foolishness. For the wisdom of this world is foolishness in God's sights. In God's sights. Wala yun na nga. Para nila, ang kamatayan ni Kristo sa cross, stupid. Stupidity. Yeah, tinano. Daw ako magpamalando, mingon tong mga tao kani adto ba nga, what a stupid God, nagpakamatay sa krus. Oh, Marag nga na ina may ba? tabot.
Oh, karon wala na karon. Mm. No, di na mo kadungog anak karon nga na maingon nga what a stupid God nga iyang anak isugot niya pagkamatay sa cross niya. Buang-buang nga Dios ni ako tong anak pamatay na ko to sa tanan. Hot doon na, bro. Something like nga na wala na karon. Oh. Pero sa ila sa una naa na Mm. nga statement kadtong mga perishing people. Yan, magikan niya atong mga nagakalaglag nga tao. The cross is foolishness to those who are lost. Ni atong nangawala mga kaigsunan, ni atong nangasaag sa dalan gikan sa dalan sa pagkamatarong. To those who do not know God, referring to the Gentiles, ni atong panahon na, to those who only think about this world, sa mga natural man, to those who are governed only by their own wisdom, ni adtong mga philosophers kani adto nga nasayod na hibaw-an nila nga ang ilang kaalam mao usab ang hinungdan nga makapaputli kanila, but to the cross is a blessing for those who are saved, that is for those who are willing to see the cross from God's point of view. Mas makita mga kaigsuonan nila, masabtan na mahitungod ang pagkamatarong gikan ni ining mensahe gikan sa cross. Di pa Kabalo ka Mm. mga pinangga kong mga kaigsuonan. Kanang giingon bitaw nga para sa mga nagakalaglag. Sa Bisaya, para sa mga alang sa mga nagakalaglag, ang mensahe sa cross kabuangan. Kabuangan. Sa to pa daga kalaglag, sa to pa walay naglaglag nila. Pero naa sila sa stage nga nagakalaglag. Yes. Mao na. Sunod. Pero para sa mga ginaluwas, being saved sa English, so meaning to say, wala sila ingon nga para sa mga nagakaluwas. Nagakalawas Oo. na sila lang. So meaning sila na ning kamot nga maluwas sila. Para sa mga ginaluwas, sa English, for those who are being saved, sa to pa, someone has made them saved. Save. Sunod. Diba? Yeah. So, doon ay two opposite thinking, no? Contrasting against each two statements. Pagingon nga, alang sa mga ginakalaglag, alang sa mga nagakalaglag, dili ginalaglag. Nagakalaglag sa to pa. Sila lang nagakalaglag sila. Oo. Para sa mga tao nagakalaglag, stupid God gyud to, stupid cross gyud to siya. Yeah. Oh, stupid cross. Yung katong namatay dito, stupid po to siya, ganun dito siya nagpakamatay. Pero para sa mga tao nga ginaluwas, someone have saved them, being saved, kaalam Amen. or gahom sa Dios. Amen. Now, ang krus di ay dili madawat sa mga taong perishing. Bantayan ninyo na, sa mga taong nagakalaglag ang padulungan, di nila madawat ang cross nga dunay mensahe nga mao ang gahom sa Dios. Para nila stupidity, kabuangan, or foolishness. Pero para sa mga taong ginaluwas, ang cross gahom sa Dios. Ang mensahe sa cross gahom sa Dios. Okay. Kanus aman malaglag ang tao. Tungod ba kay wa niya dawata ang cross? No. Tungod ba kay wa niya dawata ang mensahe sa cross? No. Tungod ba kay para niya binuang lang ang mensahe sa cross? No. Doon na self-destruction nga nagakahitabo diha kaniya. Doon na self-destruction. Kabalo ka, humanta na kasala mga kaigsuonan. We are now on the process of going down. Paingon ta sa pagkalaglag. Bisan pag di ta laglagon sa Ginoo, because of our choice nga nipilit ang pagpakasala, we become perishing. And for those who are perishing, mga tao nga nagakalaglag, ang cross stupidity yun. What a foolish God yun ang ilang pananaw sa Dios. Kanus aman ang tao magakalaglag. Sa Proverbs 16, Yeah, 18. 18, pride goes before destruction. Nag-una siyang daan. So, doon ay garbo nga mo hinungdan nga ang tao na himong perishing. Yeah. The pride that makes the person perishing. Nakuha niyo point? Og ang pride, Brother Jomar, og ang cross, dili pwedeng mag-uban. Kay ang cross sa mga kaigsunan is a symbol of Christ's humility. Amen. According to Philippians chapter 2 verse 8, is a symbol of humility. It's a symbol of submission. It's a symbol of
releasing pride from ourselves. Kung imong i-embrace ang pride kanunay, rather than embracing the cross and its message, you are perishing. Again, King Solomon said, pride goes before destruction. So, ang destruction, mga kaigsunan, magsugod og active diha kanimo when you embrace pride. Kung di mo i-release ang pride, and the antidote of pride is the cross of Christ. Amen. That's why 16:24 sa Mateo, matod pa ni Jesus Christ, if you wanna follow me, sisumpay. Deny yourself, and carry thy cross take up thy cross, and follow and me. follow me. Pag ingon og deny yourself, kining boastful self nato mga kaigsuonan. Kining hambugiro nato nga kaugalingon, ato ning i-deny. Mm. Kaya ug dili nato ni i-deny what is in ourselves, it is pride, and destruction will start in us. Amen. And when we are in the destruction process, we cannot appreciate the cross of Christ. Para nato, the cross is a stupid act of God, usa ka binuang. Pero para sa mga ginaluwas, ang katong distraction, ila tong kaugalingong distraction. Mm-mm. Nagakaitabo silang sarili, ang distraction. Samtang ang ginaluwas, being saved, sa to pa, someone is saving them, and according to Ephesians chapter 2, verse 8, for we are saved by grace through faith. So, for those who are being saved by grace, the message of the cross is the wisdom of God. Amen. So, para sa mga taong ginaluwas, pinaagi sa grasya ni Kristo, nga iyang gidemonstrate dito sa Kalbaryo sa krus, nga iyang gipakita dito sa Kalbaryo sa krus, pinaagi sa pagpaula siyang dugo, mga kaigsuonan. Kadtong mga tao nga ningtuo ni adto nga kamatayon, they are what we call being grace, and they are only those who can appreciate the message of the cross, the gospel of the cross, as the power of God. Amen. In 1 Corinthians 1:18, mao man imong gipasabot karon, Pastor, mahitungod sa the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Mga kaigsunan, aduna na pay dako kaayo nga mensahe nga kinahanglan nato masabtan. Dili na nagatudlo mahitungod sa accept na to mahitungod sa cross, the physical cross itself, mga igsoon, nga maoy ato masabtan nga mao na ang mensahe sa Ginoo, but not dili na mao, mga kaigsunan, ug dili gid na mao ipasabot, mga igsoon, but napay mas lalom, mga kaigsunan, nga gusto ipasabot ang Ginoo sa matag usa ka nato nga kining cross or ang mensahe niini nga cross, mga igsoon, mas mulabaw pag yun muhatag og encouragement sa matag usa ka nato. Tatanaw nato sa 1:18 ha, the cross has the power to show the worst of men and the best of God. Mailhan nato ang atong kaugalingon nga unsa ta ka worst, mga igsoon, ug unsa ka maayo ang Ginoo, ug sa niinip nga paagi magatudlo ka nato nga kinahanglan ato simbahon siya. The worst of men, the cross is, or the message of the cross is about madness, muna yung mention ka, Pastor, and rejection, self-destruction, and perdition. Nga mo palayo or mahitungod din ni sa pagpabilin nga malaglag, mga kaigsunan. God's best, it is about the power, the acceptance, and forgiveness, and salvation. Muna tanan nato makaplagan, mga kaigsunan. And this is, or kini nga mga butang, these are mga butang, magahatag ka nato sa pagpatubo ni ining pagtuong atong nakuha or nakaplagan diha kang Jesus Christ. You know what? Those who reject the cross reap the consequences of their wrong actions. Sa sumala pa sa Proverbs 16 verse 18 nga nag-una ng daan ang una-huna sa tao, nagpakasala na siyang daan sa panahon sa iyang paghuna-huna pa lang mahitungod sa dili sa pagdawat ni ining nga cross, and will ultimately be destroyed by the one they rejected. Nga naman, syempre, ang reject nila mo ang mensahe sa cross, nga mao ang salvation, nga mao ang kinabuhi ni Jesus Christ, nga gi-offer niya sa tanang katawhan.
nga makabaton og eternal life. The power of God shown on the cross is able to reconcile man with God by forgiving all his sins and grant him eternal life. Kasi mo tayo mong gingon nga na, Pastor, nga ang tao nagapili sa ihang kinabuhi nga malaglag siya, but alang sa nagauna sa iyang kalawasan, dili na kinahanglan mga kaigsunan nga adon na siya buhaton tungod kay dili siya maka-provide sa salvation sa iyang kaugalingon kun dili nagakinahanglan siya manluluwas ug mao kana si Jesus Christ. The message of the cross sa 1 Corinthians 1:21 nag-ingon dinhi, for since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him. Pinaagi lang sa tong kaugalingong kaalam mga kaigsoon di gid makaplag kay Jesus Christ. But God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Una-una sa mga katawan kaniadto nga nagminsay sa San Pablo is about foolishness. But ang una-una sa mga tao nga nakaila or ilang nakit-an ang kinabuhi ni Jesus Christ, maoy hinooy nag-provide kanila sa nga makatuod sila mahitungod sa righteousness o pagkabalaan. Tingnan ni Manggod. Ang mga Hudiyo, mga bright ba ito sila, no? Educated ba ito sila? Maybe not all, pero majority, organized, civilized ba sila? Yeah. Ang mga Gentiles po, civilized po sila. Oo. Yung mga gikan pa sa Babylon, gikan pa sa Medo-Persia, gikan pa sa Grecia, Mga ngadto sa Roman. So imperyo. grabe ang ilang education. Galing lang ilang education worldly. Ang sa mga Hudiyo po, ang ilang education Bible-based, ang ilang education, pero doon na gitawag og pride before destruction. Okay. Ang mga Gentiles po, kay lagi tungod kay worldly ang ilang education, naagyapon itong gitawag og pride goes before destruction. Karon kining duha ka grupo, Brother Jomar, both expected for something to happen o to happen sa dihang si Kristo na taon ning kalibutan na. Ang mga Hudiyo nag-expect sila sign. What is the sign that you are the true Messiah? What is the sign? So unsa ilanan nga tinuod kang Mesiyas? Ang mga Gentiles po, give us the wisdom so that we can understand that you are the true Messiah. Oh, nakuha nimo sa duha ka panig, duha ka grupo. Ang usawa ng mga wisdom, so meaning, nana sila idea nga mao ni Jesus Christ. I-validate lang nila. Gusto na makita sa sa person na Gusto lang na i-validate o mao bagyod. Karing isa, wala gyud sa kabalo. Wala siya wisdom about si Kristo nga mao ang Messiah. Muna na ngayon sila wisdom, di ba nito say, they still want to learn more about Jesus Christ nga mao ang Messiah. So lain-lain sila gidemand mga kaigsunan. Usbon ko, ang ipangayo sa mga Hudiyo, signs. Kasi Kristo mao tinuod nga Messiah. Usbon ko, nana sila idea o kinsa ang Messiah, i-validate na nila nga mao bagyod ni siya. Ang mga Gentiles, wag yun kaila kang Messiah. Muna na ngayon sila wisdom, pasabtami, aron makasabot ikaw gyud mao Messiah. Karon, ang expectation sa mga Hudiyo nga si Kristo may mo deliver them out from the hand of the Roman Empire. Tinod. Nga mag-establish siya og kingdom. Samtang ang mga Gentiles, nag-expect sila nga kung mao gini si Kristo, luwason po sila ni Kristo. Gikan silang panggoberno, mao gyapon. The same sila og demand mga kaigsunan. Earthly power, earthly kingdom ang ilang gi-expect. Karon pagkamatay na ni Kristo, nagsiba pa si Kristo nga naa sa Mark chapter 8, chapter 9, o chapter 10. Tulog yung ka-chapters, nagsunod. Nasigig pasabot si Kristo nga, ang anak sa tao, pag-sakiton, ilansag sa krus, mamatay. Bisan si David nagtagnaw itong udana. Unya, nagsulti pag Kristo nga,
budhian, usas mga tinunan magbudhi kaniya. Ikaw daw kuno ikaw nga apostolis ba? Nga nag-expect kang something, na i-prove ba yun niya nga Mesiyas siya? Mm. Kaya ito mo nasabtan sa Mesiyas, manluluwas, Mm. which is correct. Magluwas Ang mali lang nila kay they thought nga manluluwas politically. sa political nga kaluwasan. Oo. Oh. Karon kay nag-iya siya na mapadugog-dugog sa Kristo nga mamatay siya. So ako mapamalado magkinunghungin ng mga apostolis sa man niya ang wakata na scam ani. Murag ginana ba kay siyempre grabe nilang ambisyon nga og mailog na ng Roman Empire, gobernador gyud ko, ako gyud ang mayor, ako gyud ang hari. Grabe nila ang mga katungdanan nga gipang-expect. Ang mga Gentiles pod nanghuna-huna og mo daog na si Kristo, mailog na niya tanan, mapagawasan niya gikan sa ulipon kay katong mga Gentiles na ulipon na puto sa Roman Empire. Tinood. Pareha man sila pulos na ilalom sa Roman Empire. Gusto po silang maluwas. Para sa mga Hudyo, di nila madawat nga si Kristo namatay sa krus. Para nila foolishness, stupidity, Mm. ang kamatayon ni Kristo sa krus. Ang sa mga Gentiles po nalabaw na. Gatuo po sila nga ang kamatayon ni Kristo sa krus, binuang kang dako. Pagkadakong binuang ani. Grabe ninyo mga kaigsunan. Hinay-hinay. Tungod kay ang mga Gentiles na ngayon mag-wisdom. Kabalo ka, Santiago Kapitulo 1, versikulo 5, kung sige sulti, pangayo mo kaalam. Kay tagaan mo nga walay pagpamuyboy. Amen. So, since the Gentiles were seeking for wisdom, dili na to ikatingala nga ang taga-Korinto nakahibalo, nakasabot ang taga-Korinto, kay giwalihan sila ni ana, ang taga-Epeso nakasabot, og daghang mga Gentiles nga ni-join to Christianity. Samtang ang mga Hudiyo, kay wa man sila matagbaw sa ilahang signs nga lang gipangita kang Kristo, they were perishing. They were perishing. Nag-anam-anam sila kalaglag, mga pinangga kong kaigsunan, because of pride. Pride of being an inborn people of God. Inborn man gyud sila kay nalimang ka specially chosen Tinood. nga mga katawhan sa Ginoo. Mura bag born Adventist. Born Adventist. O nya pagkaman na burn Adventist pastilan. Whereas ang mga Gentiles nga nagapangita gyud sila og wisdom, gusto gyud silang makasabot mga kaigsunan. Dito gihatag sa mga Gentiles ang pagpanabot, although wala gud porgi babagan ang mga Hudiyo nga makasabot. Dapoy mga Hudiyo nga didawat por kay katong mga apostolis Hudiyo man to. Mhm. Nakasabot man sila. So, pero most likely more of the Gentiles nakasabot. Tinood. Mga kaigsunan, ang ato bitong naandan mga igsoon ni mga pagbinsay, grabe ba ta maka isgot mahitungod sa about foolishness or the preaching of the preaching the message of the cross is foolishness. Sa unsang paagi mga igsoon, ako nasabdan sa imong giingon gina pastor ba. Sa panahon nga pilion na to ang ato ang gusto nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, still nagakinabuhi kita nga nagapaila or nagatawag mahitungod sa kamatayon ni Jesus Christ o ang mensahe sa cross na himong kabuangan. However, for the angels, the message of the cross was something entirely different. Jesus whom they had known in heaven, katong mga anghel mga kaigsoon na nakailam kang Jesus Christ, whom they had known in heaven, allowed himself to be killed out of love for a race that had rejected him. This is the perspective of Paul wanted to convey. Mao ni ang gusto ipasabot ni San Pablo mga kaigsoon. Through his preaching, the message of the cross shows how far God has been willing to go to grant us salvation. Ing ana kalaw mga kaigsunan, ang gugma sa Ginoo sa pagkabot sa matag usa ka nato nga makakaplag kita sa kaluwasan nga iyang gi-provide sa matag usa ka nato mga igsoon. Ang nagpadayon dinhi the foolishness and weakness of God sa 1 Corinthians 1:25, the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Dili ta nagakinahanglan karon uso grabe din ka init pati ang atong mga kaigsoon init kay may tungod sa politika tungod kay nagtuo ang uban kanato nga pinaagi sa human strength or the power of
politics mo ay muluwas usab kanato nga igsoon, nakalimot ta nga aduna nay manluluwas dan sa matag sa kanato ang ato karong trabahoon mga igsoon mao ang pagmensahe, dili na ang pagpangita sa political power. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25, for the foolishness of God is wiser than human wisdom. How many times the Jews, para kanila, si Kristo ang iyang gihibuhat sa krus was foolishness. Sa mga Gentile, some of them, gatuupod sila, ang gibuhat ni Kristo sa krus was foolishness. They even called Jesus was stupid. They even declared that God was stupid. Ilang gitawag ang Diyos og stupid, mga kaigsunan. Pero no matter how, ilang gideclare nga ang Diyos stupid, kaya nagpakamatay sa krus. Ang uban miingon nga, mudepensa sila ba nga, dili man ang Diyos nga tinuod ang iyang giingon ato, di ba? Oh, di man ang Diyos nga tinuod ang iyang stupid. Ang kadto man kay kabalo man siya nga mga tao magsiya, dili oy, giklaro gyud niya nga ang ginganlan niya nga Dios nga stupid kadtong nagpakamatay sa krus. Isa buang-buang nga Dios. Dios siya nga nagpakamatay sa krus. Anak sa Dios ipakamatay sa krus. Ug ako pa pamusilo na ko na sila, pamatyo na ko na sila. So, meaning to say kadtong nga Gentile ang iyang but pasabot si Kristo gyud nga namatay sa krus, iyang but pasabot dili kay lahi-lahi, pero sige lang. Ayaw lang mo kasuko ang uban pong mga nag-alagad kay Kristo, mga suko na nangawala na po hinoong pagka mapailubon, ayaw lang po mo kasuko kay para sa atubangan sa Dios. Bisan paginganay sa stupid, ang stupidity sa Dios, kaalam sa Dios na. Kanang tawgon ninyo og stupidity, stupid ang Dios, kay nagpakamatay sa cross, kaalam na sa Dios o gahom na sa Dios. Ang katuhinong kaalam sa Dios, ang katong kaalam sa tao, na nagngalan sa Dios nga stupid, mao hinungtoy kabuangan sa tubangan sa Dios. Ug sumala pa sa tong leksyon, mas wiser pa ni nga kabuangan kaysa sa pinakaalam sa tao. Mo nang ang mga maalamon gipakabuang. Manang si San Pablo, ang mga maalamon sa yuta gipakabuang sa Dios ning kalibutan na. Tinod. Oh. Kasi yung buang gyud kay na kabunera din ako sumpay kamalay ti sa istorya. Sa imong gisgotan may tuod ka na Pastor about sa wisdom o sa science na ginapangayo sa two parties mga igsoon. You know what? Gibungkag ni tanan sa Ginoo. Pinaagis pagmensahe ni San Pablo about sa message of the cross mga igsoon. Tungod kay gusto ibalik pagpasantop ni San Pablo ngadto sa katawhan, mahitungod sa faith, mahitungod sa pagtuo mga igsoon ni Jesus Christ, God's election of those making up the church in Corinth. Katong na-establish nga iglesia dito sa Corinto mga igsoon was based not on their wisdom of their power and influence, but solely in God's sovereignty. Pinaagi sa pagkagamhanan sa Ginoo, God's choice is never based on human accomplishment. Gusto bungkagon sa Ginoo ang human accomplishment kining kaalam ra sa tao mo hinungdan nga makakaplag sila sa kalawasan. No, but it is grace, the grace of God mga igsoon mo ay naghatag sa kaluwasan kanato. Power or influence but happens in response to our grasping the hand of Jesus. Bitaw mga tao sa Babil, they were even thinking brighter than God. Tinood dito, no? Oh, nakahimog sila ng tower. Para di siya malumos. Para di siya malumos sa... Grabe ito nga flood control. Grabe nga flood control, mga kaigsonan. Pero, kung nadayon pa to ilahang flood control ato panahon na, they would ever think that they are wiser than God. Pero, God made them foolish. Kaya nga naman, kibisan kinsa inyong gina-idolize nining kalibutan nga bright, nga believe na yun mo, himuon na sa Ginoong buang-buang. Kabuangan na sa tubangan sa Ginoo. Kanang iyang kaalam, kabuangan sa tubangan sa Ginoo. Sumala, ang kaalam sa Ginoo, gimo niyang kabuangan. Oh, you see? Ngalan niya stupid God. But anyway, ang punto mga kaigsuonan, mao ni, bahalag unsa ka ka-bright, bahalag unsa ka ka-degree holder, bisa bahalag unsa ka kamayng laki, i-compare ka sa kaalam sa Ginoo, kabuang lang yun gihapon na nasimuha. Yeah. Unless atong dawaton ang kaalam sa Ginoo nga murag para nato kabuangan ang iyang kaalam. Ano man kana magpailop, magpaluwa. Murag kabuangan, di ba? Pero dawaton nato ng kaalam sa Dios kanato mga kaigsunan. Mahimo tang maalamon. Mapuno ta sa kaalam. Paminawan ninyo. Gingon dinhi mga kaigsunan. God
if God had any foolish thoughts, kung ang Dios manggaling granting without admitting, dunay stupidity, dunay kabuang ang Dios, mga kaigsunan. Granting without admitting, ha? Ang iyang kabuang, He would be wiser than the wisest thought of a person. Labaw pa yun. Oh, Hinod. granting without admitting, ang Dios dunay kabuang ang Dios. Although wala good, pero since gigingalan man sa mga tao og stupid ang Dios, gingalan man sa mga tao og buang ang Dios. So granting without admitting nga ang Dios dunay pagkabuang ang Dios. Ang iyang pagkabuang, mga kaigsunan, maalamon lang gihapon. I-compare, mas maalamon lang gihapon. I-compare ni bisan kinsang kaalam nining kalibutan na. Ops, simang tagamay. Di ba mga CFD, matud pa ninyo, si Ellen G. White buang? Di ba? How many times, kinihilom na mo sa FB, how many times I told you, bisan kinsa mga CFD, kinsa sa mga CFD, mubarog sa entablado sa natad sa debate, pamatud-an ninyo nga si Ellen G. White buang. Kung makapamatud mo si Ellen G. White buang, premyuhan ta mo. Ako'y atubang ninyo. Baning kamot yung mga maprebahan ninyo si Ellen G. White buang, kay para na ako, mga kaigsunan, o para sa mga tao nga nagbasa sa writing si Ellen G. White. Granting without admitting, buang si Ellen G. White, bright paghihapon siya ninyo. Limang kang iyang mga libro gitumpit, labaw pa siya. American Height by Ellen G. White. Nasya sa mga 6 kapin. Pero, ang mga libro, yung tumpi ang tanang taas pa siya. Kamong mga nag-ingon nga si Ellen G. White buang. Naba mo yung librong nasulat? Ang main ang karakter ni Ellen G. White, nahimo siyang textbook, usa sa mga textbooks sa psychology department sa UP, University of Philippines, of the Philippines. Ang inyo, namin yung nasulat. Kung sabihin nasulat yung libro, 45 caliber. Yan, nahimo ng textbook Pila ka ba? sa mga university. Pa-picture lang. Oo. Naami 45 caliber. Oh, 45 caliber ka libro, pastilan. Again ha, yan nag-ingon para ba dito. Ipa-video niya nga nag-challenge sa or video naman ni. O i-share ninyo ni nga video. Ngadto sa mga CFD. I challenge the CFD people. Kinsa pinaka-bright sa mga CFD. Pamatod ninyo nga si Ellen G. White buang. With complete documents ha, wa mo documents kamo ang nagbuang. With complete documents, kompleto mong certificate kanang labor reports, no? Kanang ECG panel, kompleto mo niya na tanan, no, laboratory reports. Kaya wala mo ana, kamo gyud nga nagbuang. Di ba? Okay. So, again, granting without admitting nga ang Dios buang, bright paghihapon siya nimo. The same with sa servant sa Ginoo nga si Ellen G. White. Amen. Granting without admitting si Ellen G. White buang, bright paghihapon siya ninyo. Mabitaw ni imong gibasa ng pastor nga labaw pa ang iyang kaalam nga bisan pa sa pinakaalam nga tao nini nga kalibutan. Dugang pa dinhi all the wisdom gathered from the wisest people, bisan pagtigomon ang tanang kaalam sa tao o ang tanang alam sa tao, mga kaigsunan, dili gihapon makalabaw sa or makabisan gamay na lang yun nga masabtan nila ang mahitungod sa plan of salvation sa Ginoo ngadto sa tibok katawhan, mga kaigsuonan. Mag-expect ba tag mga ingani mga kaigsuon nga nakita ginato ba ang mystery, ang misteryo sa gugma sa Ginoo gikan pa sa sinugdanan hangtod sa atong mga panahon karon, mga kaigsuonan, ug giunsa niya pag-usab ang atong kinabuhi. Only God has been able to grant redemption. Siya lang mismo maka-provide kanato sa pagbawi kanato gikan sa kalaglagan through the power of Jesus sacrifice offered on the cross to those who are being saved to believe. Note, mga igsoon, that only those who believe in Jesus in response to the call of the Holy Spirit will be saved. Why? Tungod kay ang resulta sa imong pagdawat sa tawag sa Ginoo o sa pagtandog sa balang espiritu sa imong kinabuhi, mao ang kinabuhi o ang karakter nga isip o sa luwas nga tao. Okay. Kanang giingon din nga plan of salvation. The wisest plan ever made for the salvation of mankind is God's plan of salvation. Involve ang Holy Spirit. Lucas Kapitulo 1, sana. The Holy Spirit
maoy nag-implant sa bata ngadto sa taguangka ni Birhen Maria. Ang Holy Spirit may nagkuyog ni Kristo panahon sa iyahang trial days dito sa Kamingawan. Trying days dito sa Kamingawan. Mm. Ang Holy Spirit was present dito sa baptism. Ang Holy Spirit was present dito sa kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Ang Holy Spirit may gibilin ni Kristo ning kalibutan na nga mo'y mupadayon sa pag-inspire sa mga tao na nag-aalagad king nagabuhat para kaniya. So, inanak kadako ang role sa Holy Spirit. So, if we ever believe nga si Kristo namatay sa krus, meaning to say, atong gidawat ang Holy Spirit nga mag-motivate sa tuang kasing-kasing. Sa katapusan din mga igsoon, pagpahinomdom ni Sister Ellen White sa iyang libro nga The Acts of the Apostles, page 245, nagaingon din to the minds of multitudes living at the present time. Matag usa ka nato karon mga igsoon, the cross of the Calvary is surrounded by sacred memories. Mao gipalibutan mga kaigsuonan mahitungod sa kinabuhi ni Jesus Christ. Hallowed associations are connected with the scenes of the crucifixion, but in Paul's days, the cross was regarded with feelings of repulsions and horror. To the uphold as the savior of mankind, one who had met death on the cross would naturally call forth ridicule and opposition. Grabe ka negatibo gyud ang sa panahon ni San Pablo nga case mahitungod sa the message of the cross or the crucifixion of Jesus Christ. But today mga igsoon, nausab na gyud na, he would be looked upon as weak-minded for attempting to show how the cross could have any connections with the elevation of the race of the salvation of mankind. But to Paul, the cross was the one object of supreme interest. He knew by personal experience. Sa unsa na to nga paagi mga kaigsoon nga masabtan na to ang mensahe sa cross mga igsoon, ang San Pablo pinaagi siyang personal experience. Ato ang i-try mga igsoon or ato ang yung i-achieve na mga kaigsonan nga atong i-experience usab ang salvation may tungod sa message of the cross, that when a sinner once beholds the love of the Father as seen in the sacrifice of His Son and yields to the divine influence, a change of hearts, ang pagbag-o mga igsoon atong paghatag sa atong kinabuhi, adunay pagbag-o sa kasing-kasing dayon, diha dayon mga kaigsoon takes place, and henceforth Christ is all and in all. Si Jesus Christ na ang mag-dominar sa atong kinabuhi. Sa katapusan mga kaigsuonan, even the preaching of the gospel as the message of the cross is the work of the Holy Spirit. Buhat Kapitulo 1, versikulo 8, you will receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and ye shall become my witnesses. Makadawat ka gahom, o mahimo mong akong mga saksi. Sa Jerusalem, sa Judea, o ngadto sa Samaria, o sa kinatibuk ang bahin sa yuta. Kaigsuonan ang pagwali sa mga balita sa mensahe sa krus is selfless attitude. Ang pagwali sa mga balita sa mensahe sa krus dili nagpadako sa kaugalingon. Deny yourself. Take up the cross and follow Jesus. Ang Ginoo magapanalangin ka nato, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat Ginoong Dios sa mensahe. Salamat sa pagpanumdum mo kanamo, sa pagpaubos aron dili kami malaglag og madawat namo ang mensahe sa krus. Og madawat namo ang krus nga simbolo sa gahom o kaalam sa Dios. Salamat Ginoo nga imo kaming giyahan pinagi sa balang espiritu. Pinagi sa pagsabot sa imong kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Nga amo ma-appreciate ang maayong balita nga mao ang mensahe sa krus. Ug amo usab kining iwali pinagi sa gahom sa balang espiritu. Gamita ang tanang mga naminaw karon nga mahimong kabahin sa pagwali sa mga balita. Panalangin silang tanan nga nagatan-aw karon o bani sila
ang tanan nga mga sponsors sa ilang mga problema, sa ilang mga kalisdanan, panalangini sila. Tubagay ng mga pag-ampo, Ginoo. Ang tanang mga LCM media crew, panalangini, ug ang tanan nga kapamilya sa LCM, ug ang tanan nimong mga magbubuhat sa tibok naong sa yuta. Pinagi sa General Conference, tibok kalibutan, magakayusa kaming tanan sa pagsinggit sa pulong, ang mensahe sa cross. Gadiin si Kristo nagpakamatay ni ini. Pasayloa kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pag-ampo kining tanan. Among gitugyan kanimo gilawman ng madawat. Pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpabilin ug salamat usab sa inyong makanunayon nga pagsuporta niini nga buhat sa kahanginan ug kamo makahimo sa pagpadayon sa pagpadangat sa inyong mga support niini financially. Pinaagi nini atong GCash number nga mo ang 0909-3633-905. Ang ginang magkapanalangin kanimo. Okay, mga pinangga ko mga kapamilya, sa atong mga listeners, thank you kayo kang Clara Maratas, may gabi ninyo, Pastor V. o Brad Jomar, watching Clara Maratas and family. Okay? Kang Jason Butal Sendrehas, mayang gabi, Pastor o Brother Jomar. Kang Dave Fox Sorenio, good evening, Pastor Brother Jomar, watching from Bagong Taas, Bukidnon. Kang Dwayne Love, Power Ayi Bilaber, God bless. Oh, ay, si Kuani. Kaila Kuani. Si Pastor Edwin Amor. Kaila. Oh, power man. Kaila. Mo man yung sangod sa estudyante pa mi. Power. Pastor Edwin Amor. Amor, love. Tama. Dugay na mi wa na kay magkuan na niya. Magkita. Tata LDS Dulogin. God bless and be with you and more power to you, LCM. Thanks kang Job Sarabilo for watching. Ma'am Midian Balani and two others. O Ricky Gokon o Jasper Puras Biliesas. Salamat for watching. Hello kaninyo mga igsoon ni Sister Midi Dioso and Brother Vic Dioso. Live sila account, no? Hello kaninyo mga igsoon. Also, watching and Annalyn Balingan Tumlos. Hello kanimo, Sister Annalyn. Ma'am Genevieve Ubena, hello, good evening, Pastor V and Brother Jomar and to all kapamilya and God bless us all. Ang Ginoo magapanalangin sab kanimo, Ma'am Adeline Baratas, watching from Malay-Balay, Bukidnon. Hello kanimo igsoon. And Pastor GK Abogan also. Nangan siya good evening. May gabi sab kanimo, may adlaw sab kanimo dia Pastor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. And many more. Nangawala na atong mga comments. Ang Ginoo magapanalangin kanimo tanan. Thank you very much. See you in Digo City, karong Sabado. God bless you and more power to you. We've come this far by faith alone, through trials, storms, and grace we know. Our hands have toiled, our hearts believed, in every harvest we've received. We've received. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. In every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace, in every season sweet increase. Now we rejoice
proclaim and lift our voices in His name. In His name. Word till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Wait till Jesus comes with hearts ablaze.